Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang paglulunsad ng DSWD, Walang Gutom Kitchen sa Cebu City, isang programang naglalayong magbigay ng libre at masustansyang pagkain sa mga Pilipinong nangangailangan. Office. At upang bigyan po tayo ng mas malawak na diskusyon patungkol sa bagong pasilidad na ito, mga kababayan, kasama ko po ngayon si Sir Carl James Ocobilio, ang Project Development Officer 3 ng DSWD Field Office dito sa Region 7. Maayong adlaw sa imo, Liza, at magandang araw sa lahat ng nakikinig at nanonood ng ating live stream sa RTVM at iba pang plataporma na naaabot ng ating programa. Isang makabuluhang talakayan ang ating pagsasaluhan ngayong araw dahil masasaksihan natin ang pagbubukas ng Walang Gutom Kitchen dito sa lungsod ng Cebu. Ang proyektong ito ang kauna-unahang soup kitchen sa Pilipinas na hatid ng Department of Social Welfare and Development o DSWD para sa ating mga kababayang Cebuano, lalong-lalo na ang mga individual at pamilyang nasa lansangan. Bago po ang lahat, Sir CJ, para sa ating mga manonood na ngayon pa lamang narinig itong programang ito, ano nga po ba yung Walang Gutom Kitchen? Ang Walang Gutom Kitchen ay isang inisyatiba ng pamahalaan sa pamamagitan ng DSWD na naglalayong matugunan ang kagutuman sa bansa sa pamamagitan ng pagbibigay ng libreng pagkain sa mga nangangailangan. Kaugnay ito ng layunin ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na matiyak na walang Pilipinong magugutom sa panahon ng kanyang panunungkulan. Yan, isa nga po talaga sa mga pangarap ng ating Pangulo sa kanyang termino ay walang nagugutom na Pilipino. Sir, sino-sino po ba yung mga maaaring makinabang dito sa pasilidad? So gaya ng nasabi ko kanina na ito ang first soup kitchen dito sa Pilipinas, ang Walang Gutom Kitchen dito sa Cebu ay pangalawa pa lamang sa bansa at isa itong proyekto ng pamahalaan sa ilalim ng DSWD. Layunin nitong tulungan ang mga individual at pamilyang nasa lansangan upang matiyak na sila ay may sapat na pagkain at nutrisyon araw-araw. Kung matatandaan natin, Liza, nitong taon lamang ay binuksan din ng DSWD ang Pag-abot Processing Center dito sa Cebu. Ito ay matatagpuan sa Liloan. Ito ay nagsisilbing pansamantalang tuluyan para sa mga individual at pamilyang nasa lansangan at na-reach out ng ating ahensya sa pamamagitan ng Pag-abot Program habang sila ay inihahanda para sa kanilang reintegrasyon o pagbabalik sa kani-kanilang mga komunidad. Sa kabila ng hangarin natin ng ating pamahalaan, patuloy pa rin nating nakikita ang ilang kababayan ng nasa lansangan. Kaya naman itinatag ang Walang Gutom Kitchen na matatagpuan dito sa Pier 4, Ongkinking Square Unit sa kanto ng Arellano Boulevard at General Maximum Avenue dito sa Cebu City. So madali lamang itong mapuntahan ng ating mga kababayan kung saan maaari silang makakuha ng libreng pagkain. So hindi lamang ang mga individual at pamilyang nasa lansangan, Liza, pati na rin ang iba pang mga sektor na nakakaranas ng gutom na kadalasan ay dahilan ng sa hamon ng kahirapan. So nakikita naman po natin na ngayon ay pinasok ni ni Pangulong Marcos yung kusina nitong Walang Gutom Kitchen. Kumbaga ito yung puso nitong Walang Gutom Kitchen. Sir, makikita po natin na sinusuri ni ating Pangulo itong mga food preparation, ano po yung mga basihan. Sir, ano po ba yung mga naging basihan? Ano po yung basihan sa uri ng pagkain na inahain natin dito sa Walang Gutom Kitchen? So actually, yung Walang Gutom Kitchen ay open siya every day from 6 a.m. to 3 p.m. So bali nagsiserve po ng breakfast at saka lunch ang ating Walang Gutom Kitchen para sa kung sino ang gustong magpunta dito sa ating kusina. So bukod sa nutritional content ng mga inihahandang pagkain, tinitiyak ng ahensya ng DSWD na Walang Gutom Kitchen na ang mga ito ay masustansya at balanse at mahalaga ring malaman ng ating mga kababayan na maingat ang DSWD sa paghahanda ng pagkain sa loob ng pasilidad. So ngayon nakikita na natin ang ating Pangulo, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kasama si DSWD Secretary Rex Gatchaliano, si Cebu Governor Pamela Baricuatro na sila ang nagbibigay talaga ng mga pagkain sa ating mga benepisyaryo ng Walang Gutom Kitchen. So balikan natin yung tinanong mo kanina, Liza, no, na makikita natin na malinis talaga ang ating kusina, kumpleto ito sa kagamitan at maayos ang pagkakaayos ng mga gamit upang ipakita na binibigyan pansin talaga ng pamahalaan ang kaligtasan ng bawat mamamayang kakain dito. So, maingat din ang ating mga food server sa pagbibigay ng pagkain. Sila ay nakasuot ng apron na red, no? Face mask, yung iba, yung mga food servers natin at hairnet or cap upang matiyak talaga na ang kalinisan at maayos na paghahanda ng pagkain sa loob ng Walang Gutom Kitchen. Siyempre sa ating mga manonood, mapapatanong din sila, ano po ba yung ngayong araw? Ano yung mga
inihain ngayong araw para sa ating mga beneficiaryo. So yung sa pagkakaalam ko ngayon, yung mga inihahanda ng ating Walang Gutom Kitchen ay nandyan yung bali, kapag pupunta sila sa Walang Gutom Kitchen, bibigyan kasi sila ng chip. Ang chip ay katumbas ng isang buong full meal, no? Kasama yan ng kanin, ng ulam, ng gulay, ng sabaw, at binibigyan din sila ng prutas at tubig. So, pwede din silang umulit ng pagkuha ng pagkain or ng extra rice, pero sa isang beses lamang. So ngayon, yung menu for today na inihahain ng ating mga bisita para sa ating mga benepisyaryo ng Walang Gutom Kitchen ay pork humba, chop suey, egg drop soup at prutas na mangga. Yan. Pagdating naman po sir sa mga resources nitong Walang Gutom Kitchen, saan po ba nanggagaling itong mga pagkain na sinaserve na sa ating mga beneficiaries? Okay. So ngayon, yung mga resources na pinagkukunan ng ating Walang Gutom Kitchen ay talagang direktang binibili sa ating mga pamilihan, no, sa mga malalaking merkado dito sa Cebu City. Ngunit nais din nating palakasin ang ugnayan natin sa mga pribadong sektor upang masiguro na walang masasayang na pagkain mula sa mga restaurant, hotels at iba pang establishmento, at sa halip ay mapakinabangan ito ng mga taong higit na nangangailangan. So magandang katanungan yan, Liza, dahil ang DSWD ay kilala sa patuloy na pagtulong sa mga nangangailangan. So para sa amin, hindi mahirap ang paghahanda at pamamahagi ng pagkain sapagkat mayroon tayong mga cook at nutritionist dietitians na nakatuon sa pagbuo ng mga masustansya at balancing menu para sa araw-araw na operasyon ng Walang Gutom Kitchen. So sa kasalukuyan, ang pangunahin talagang pinagkukunan ng pagkain ay direktang inaangkat mula sa mga pamilihan. Gayunpaman, gaya ng nasabi ko kanina, na layunin talaga ng Walang Gutom Kitchen at ng DSWD na makipagtulungan sa mga private sector kung saan maaari silang mag-donate ng mga excess o surplus na food supplies o items basta ito ay alinsunod sa donation guidelines ng programa. So kailangan talaga nating pinapalakas ang ating ugnayan, no, sa mga pribadong sektor upang masiguro na walang masasayang na mga pagkain. Yan, para naman po sa ating mga Cebuano na nais mag-donate para sa Walang Gutom Kitchen, paano po yung magiging proseso nito? Ano pong klase, ano po pwede nilang i-donate? Ano yung mga hindi nila pwedeng i-donate? So tamang-tama, no, dahil patuloy ang ating hangarin na magdagdagan pa ang ating mga partners at donors ng Walang Gutom Kitchen upang mas marami pa tayong matulungan at mabigyan ng masustansyang pagkain. So inaanyayahan po ang publiko na mag-donate sa Walang Gutom Kitchen, although talagang paulit-ulit naming sinasabi na kayang-kaya naman po ng ating pamahalaan sa pamamagitan ng DSWD na makapag-provide ng libreng pagkain dito sa Walang Gutom Kitchen. In fact, kinukuha pa natin sa mga pamilihan, no? Inaangkat pa natin sa mga pamilihan yung mga ingredients at mga raw materials na ginagamit para sa pagkain. Ngunit iniimbitahan natin ang ating publiko na mag-donate dito sa Walang Gutom Kitchen ng mga ready-to-eat meals or packed meals or mga raw ingredients, basta alinsunod ito sa panuntunan ng ating donation guidelines ng Walang Gutom program. Pagdating naman po sa, sabi nyo nga po, ayan, hindi lang yung mga kababayan natin na nangangailangan ng pagkain, ng mga yung walang gutom ay sinasama niya din yung, di ba, bumibili pa po kayo sa mga local farmers natin. So, nakakatulong din siya sa mga livelihoods ng mga nandito sa Cebu, sa mga kalapit na negosyo ng Cebu. Tama ka dyan, Liza, no? Dahil yun nga, yung sabi ko kanina na ini-engage talaga yung private sector. So now, balik tayo sa ating live stream, no, ng ating Walang Gutom Kitchen ng pagbisita ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. At ngayon, para nakakasama na niya na nakikihalubilo ang mga benepisyaryo at nakikikain sila, no, kasama ang ating Pangulo. So maraming salamat po Sir CJ at sa buong Department of Social Welfare and Development para sa pagbabahagi ng napakahalagang impormasyon nito. So ngayon nasaksihan po natin ang pagbubukas ng ang Walang Gutom Kitchen dito sa Cebu, pero nasaksihan natin din ang pagbubukas ng mas maraming oportunidad, mas maraming pag-asa at mas maraming pagkakataon para sa ating mga kababayan na nangangailangan. Direktiba ng ating Pangulo, wakasan ng kagutuman. Kaya nga sumunod ang DSWD at nilunsad natin ang 2 programa sa sangay ng walang gutom. Una, yung Walang Gutom na food stamp program kung saan nagbibigay tayo ng food subsidy every month sa 750,000 na mga pamilyang nakakaranas ng kagutuman. Ngayon naman, yung pangalawang programa is yung Walang Gutom Soup Kitchen. Itong kitchen na to ay nakabukas araw-araw katulad nung nasa Pasay niya na branch
para sa ating mga pamilya na nangangailangan ng hot meals or warm meals araw-araw. Itong facility natin magbubukas to operationally starting tomorrow, and it will cater to mga pamilya na nakakaranas ng involuntary hunger o yung kagutuman. Bukod sa soup kitchen po, food bank rin siya para sa mga hotels and restaurants or mga partners natin na may sobrang pagkain sa kanilang mga establishmento pero malinis pa. Kesa itapon, ibigay dito para mabigay natin sa ating mga benepisyaryo na mahirap natin mga kababayan na nakakaranas ng involuntary hunger. Malaki pong pasalamat namin sa Walang Gutom kasi makakain araw-araw ang mga anak namin. Wala pa yan, sa isang araw, kaisa, hindi kadalawa lang, hindi kami makakain na kumpleto kasi mahirap lang po kami. Napasalamat po ako ni Pangulo na may siya dito sa Cebu na makakain ang mga hirap. Kasi kung wala yun, marami po dito na mahihirap na kagaya namin na walang trabaho. Kung hindi, mamasura lang. Kasi walang-wala ako eh. Walang-wala talaga ako. Talaga makakatulong sa amin ito kasi wala na akong trabaho ngayon kasi senior na eh. Mr. President, magpapasalamat po ako sa programa mo niyang na ganito. Kasi malaking tulong ito sa amin sa mga kasama kong katulad kong mga walang-wala dito sa Cebu City.